buong mundo nanganganib ngayon mga sangkay sa posibleng pagputok ng digmaan sa pagitan po ng bansang Amerika at Russia. Masyado na po kasing mainit ang ulo ngayon ni Donald Trump sapagkat tingin niya pinaglalaruan lamang po ang bansang Amerika ni Putin. Ano kaya ang kahahantungan ng Amerika at Russia? Posible nga bang maganap ang malaking digmaan na hahantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong nangyayari ngayon sa international. Si Donald Trump ay hindi na natutuwa sa nangyayari. At binigyan po ng ultimatum ang bansang Russia o si Putin. 2 linggo lamang mga sangkay ang ibinigay kay Vladimir Putin para itigil ang digmaan sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Ano ang susunod na mangyayari kung sakaling umabot ang 2 linggo na palugit ni Donald Trump sa bansang Russia? Puputok nga ba ang digmaan ng Amerika at Russia? Masyado na pong masalimuot ang nangyayari ngayon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Makikita po ninyo sa mga video at mga larawan mga sangkay ang grabing damage, mga malalaking syudad sa Ukraine mga sangkay. Naanimoy mga kaluluwa na ang nakatira doon dahil po sa tindi ng naging damage ng digmaan na ito. Ang dating masiglang pamayanan sa Ukraine o syudad, naging ghost town kung titignan. Ganito po ka nakakatakot ang nangyari mga sangkay sa Ukraine dahil po sa digmaan sa pagitan po ng Russia. Ang Amerika ngayon ay gumagawa ng pamamaraan para mahinto ang digmaan na ito. Ang presidente ng US na si Donald Trump, simula po nung naupo siya, ipinagmalaki pa po niya na kanyang kaibigan, itong si Putin. At anumang oras mga sangkay ay matitigil ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Subalit ngayon mga sangkay, nag-iiba na po ang ihip ng hangin. Si Donald Trump na presidente ng United States of America ay nagagalit na po sa bansang Russia. Hindi na po natutuwa kay Vladimir Putin. Tila baga pakiramdam ni Donald Trump mga sangkay, ipinapaikot at pinaglalaruan lamang po sila ni Putin. Ang ginawa kasi ni Donald Trump, mga sangkay, gumawa siya ng isang committee o isang grupo na siyang magiging tulay para magkaayos ang bansang Russia at Ukraine. Nagkaroon po ng tinatawag na ceasefire dahil nga po sa pag-uusap ng Russia at Ukraine. Ngunit isang masamang balita ang kumalat mga sangkay hanggang sa White House. Ang Russia ay hindi tumigil sa pakikipagdigma sa kabila po ng ceasefire ng 2 bansang ito. Ang presidente po ng Ukraine ay nagreklamo na rin mga sangkay at sinasabi po niya na wala po sa ayos kausap itong si Putin dahil sa gitna po ng isinasagawang peace process. Pag-uusap mga sangkay ng 2 bansang ito, sila naman po ay inaatake ng Russia. Nalaman po ito ni President Donald Trump at hindi po niya nagustuhan ang sitwasyon. At nito lamang mga sangkay, nagpatawag po siya ng isang press conference. Mga kilalang media mga sangkay sa White House. In-interview ang Pangulo ng Bansang Amerika. At dito mga sangkay, tahasan niya pong sinabi na binigyan po niya ng 2 linggo si Putin para pag-isipan ang kanyang ginagawa. At kung itutuloy pa ba niya ang pakikipag-ayos sa Ukraine. Tinanong naman po si Donald Trump mga sangkay ng isang media kung sakali daw na pinagtitripan lamang at pinapaikot lamang po si Donald Trump ni Vladimir Putin. After 2 weeks, ano nga ba ang gagawin ng bansang Amerika sa Russia? Ayon kay Donald Trump, titingnan niya po ang mga mangyayari mga sangkay. Pero isa lamang po ang sinigurado niya, may kalalagyan po ang bansang Russia.
Do you believe the Russians are being disrespectful when they say that your criticisms of Putin are simply an emotional response? And do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. Within 2 weeks, we're going to find out very soon. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not. And if he is, we'll respond a little bit differently, but it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, is doing a phenomenal job, is dealing with him very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. Nobody can. I can say this, that I'm very disappointed at what happened a couple of nights now where people were killed in the middle of what you would call a negotiation. I'm very disappointed by that. Very, very disappointed. Yeah, please. President Zelensky says he's ready to sit down with you and Vladimir Putin in Geneva, and it sounds like General Kellogg is working on preparations for that. Are you planning to sit down with the two of them in Geneva, and when? Well, I will if it's necessary, you know. It takes... we have to, I think at this point, I wish you would have been that way a couple of months ago, but at this point, we're working on President Putin, and we'll see where we are. I think we're doing fine, but we'll see. I don't like what's happening. That's one thing I'll say. I don't like when I see rockets being shot into cities. That's no good. We're not going to allow it. Maganda sana ang ginagawa ni Donald Trump, mga sangkay. Talagang gusto niya na matapos na ang digmaan ng dalawang bansang ito. Subalit, mga sangkay, may mga bagay na hindi po niya kontrolado. Kagaya na lamang po ng mabangis na pag-iisip nitong si Putin. Hindi niya makakontrol ang kung anumang kasamaang iniisip ni Putin laban po sa Ukraine. At ang lumalabas ngayon, mga sangkay, pinaglalaruan lamang po si Donald Trump nitong presidente ng Russia. Ito din po ang nakikita ng mga analyst, mga sangkay sa buong mundo na tila baga hindi seryoso ang bansang Russia o itong si Putin sa pakipagkasundo na para matapos na ang digmaang ito na matagal na pong panahon na nangyayari. Sa isang babala ni Donald Trump na 2 linggo lamang ang kanyang ibinigay kay Vladimir Putin, ano ang kahahantungan ngayon, mga sangkay, ng Amerika at Russia? Marami po ang kinakabahan sa posibleng mangyari dahil kilala din po natin, mga sangkay, na itong si Donald Trump ay hindi po nagdadalawang isip sa kanyang mga desisyon. Hindi po ang taong ito, mga sangkay, natatakot na gumawa ng mga mabibigat na hakbang, mga sangkay, kagaya na lamang po ng ginawa niya noon sa isang general ng bansang Iran na pinatumban niya. Ano kaya ang magiging plano ng bansang Amerika? Gagamit na rin po ba sila, mga sangkay, ng kanilang napakalakas na puwersa para po atakihin ang bansang Russia? Kapag nangyari ito, mga sangkay, masyado pong magiging mabigat na ang sitwasyon at posibleng magkampihan na po ang napakaraming mga bansa. Alam po natin na ang Russia, mga sangkay, ay mayroon din pong mga mabibigat na kakampi, kagaya po ng North Korea, Iran at China. Samantalang ang bansang Amerika, bagamat, mga sangkay, dumidistansya ang US sa NATO, pero kitang-kita pa rin po, mga sangkay, sa kasaysayan na itong mga kaalyadong mga bansa sa West ang siyang makakatulong sa bansang Amerika. Kung mangyayari ang digmaan ng Russia at Amerika, mga sangkay, medyo nakakatakot po ang posibleng maganap. Dahil ang Russia, mga sangkay, meron pong naka-impact na napakaraming mga nuclear weapons. Ganun din po ang bansang Amerika. Meron din po silang mga libu-libong mga nuclear na posibleng ilabas at any moment. Ang Amerika lang naman ang number 1 pagdating po sa military powers sa buong mundo. At number 2 po ang Russia, pero hindi po nagkakalayo, mga sangkay, ang level ng dalawang malalaking bansang ito. So kung mangyayari ang digmaan ng Russia at bansang Amerika, posible pong sumabog ang ikatlong digmaang pandaigdigan na hahantong sa all-out nuclear war. Kaya't marami po ngayon ang kinakabahan, mga sangkay, sa ultimatum na binigay ni Donald Trump. Kung babalikan po natin ang Biblia, mga sangkay, ilang ulit sinabi sa banal na aklat na sa huling mga araw ay mangyayari po talaga ang mga sigalot ng mga bansa, mga digmaan, mga sangkay. At mula noon magpahanggang sa ngayon, nagpapatuloy na nagaganap ang propesiyang ito na nakasulat sa banal na aklat. Pinapatunayan lamang neto, mga sangkay, that we are living in the last days. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below.
huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.